Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na ang inihaing reklamo ng ilang dating opisyal ng pamahalaan laban kay Chinese President Xi Jinping ay may layon lamang na ipamuka sa administrasyon na isang pagkakamali ang pagkalas sa ICC. Kaugnay niyan, binigyang diin naman ni Solicitor General Jose Calida na walang epekto sa justice system ang pagkalas ng bansa sa ICC. May report si Kenneth Pasyente. Naniniwala si Justice Secretary Menardo Guevara na ang inihaing reklamo ni na dating DFA Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales sa International Criminal Court o ICC laban kay Chinese President Xi Jinping ay politically motivated. Ayon sa kalihim, ang paghahain ng reklamong ito ay isang hakbang hindi para magkaroon ng isang kanais-nais na desisyon mula sa ICC, kundi para bigyan ng impresyon ng China na may ilang Pilipino na gustong igiit ang pagpapatupad ng desisyon ukol sa arbitral ruling kaugnay sa West Philippine Sea. Layon din anya ng mga naghain ng nasabing reklamo na ipamukha sa administrasyon na ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC ay isang malaking pagkakamali dahil isang plataporma ang ICC kung saan maaaring makuha ang ilang enforcement action hinggil sa pinagtatalo ng teritoryo. Sa huli, binigyang diin ng kalihim na may magandang plano si Pangulong Rodrigo Duterte para sa foreign policy na makabubuti para sa bansa kaya nararapat lamang nabigyan ito ng pagkakataon. Samantala, sinabi naman ni Solicitor General Jose Calida na walang epekto sa justice system ang pagkalas ng bansa sa ICC. Paliwanag ni Calida, miyembro man o hindi ang Pilipinas sa ICC, patuloy na iiral ng maayos ang hudikatura sa bansa. Giit pa nito, patuloy ang isinasagawang investigasyon at prosecution kaugnay sa mga drug-related death, incidents at offenses sa bansa. Katunayan sa talang inilabas ng Office of the Solicitor General, aabot sa halos 50,000 kaso kaugnay sa droga ang naihain na sa mga korte. Mahigit 70,000 kaso naman ang nakabinbin sa ilang prosecutor's office at iba pa ang mga kasong pending sa Supreme Court. Ani Calida, patunay lamang ito na handa ang kasalukuyang administrasyon na tignan ang mga ganitong uri ng krimen kahit pa hindi na ito miyembro ng ICC. Giit pa ng Solicitor General, hindi rin makakaapekto ang naging desisyon ng gobyerno sa foreign aid ng bansa. Dahil kahit paanya kumalas ang Pilipinas sa ICC, miyembro pa rin naman ang bansa sa ilang human rights treaties gaya ng International Covenant on Civil and Political Rights at International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Matatandaang March 17 naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute of the International Criminal Court. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Simula ng bawat araw sa 30 minutong pagbibigay impormasyon at balitaang hitik sa kaalaman para sa sambayanan. Kasama sina Dayan Querer at Audrey Goriseta sa Daily Info. Hatid namin sa inyo para sa Bayan.